Nagsalita na ang Queen of All Media na si Kris Aquino tungkol sa di umano'y nagkulam sa kanya at namatay siya. Nakiusap si Kris sa lahat ng netizens at vloggers na gumagawa ng content tungkol sa kanyang karamdaman na kesyo dead na raw siya at nabiktima ng kulam. Sunod-sunod ang pagpopost ni Kris sa social media nitong weekend kung saan nagbigay siya ng update hinggil sa kanyang health condition. Sa isa niyang Instagram post, nabanggit ng TV host actress na meron siyang update na ilalabas pagkatapos sumailalim sa PET scan. Say ni Kris, napapagod na siya sa mga fake news na naglalabasan sa SOCMED about her health condition kasabay ng pakiusap sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng pekeng balita. Matagal ko nang gustong tumira sa tabing dagat kasi yung simoy ng hangin sobrang nakakatulong, bukas na lang after my PET scan I will tell you the truth because I am so tired of seeing I am dead, na itong healer ang may solusyon, na may kumulam sa akin, please stop, ang pahayag ni Kris. Patuloy pa niya, my faith in God's mercy, in the salvation from Jesus Christ becoming man, and in Mama Mary's mantle of protection it remains strong. Let's all continue to pray for everyone experiencing pain daily. Sana gumanda pa ang sahod ng mga government health workers sa Philippines para hindi na hangad ng marami ang magtrabaho abroad, ang say pa ni Kris. Sa unang post ng TV host ay mapapanood ang video ng bunso niyang anak na si Bimbi kasama ang singer-actress na si Kay Broses, ang online show host na si Mama Loy at Tarlac Gov Susan Yap. Ayon kay Kris, nakakonfine siya sa ospital para sa 2D echo test at bago ito ay sumailalim muna siya sa PET test. Samantala, ibinahagi rin ni Kris na may bago na namang na-diagnose sa kanya na autoimmune disease. Ani Kris, in case you are counting I now have 9 diagnosed autoimmune diseases, plus a 10th that came as a result. Sa isa namang hiwalay na video na kanyang ipinost ay mapapanood ang kanyang interview sa isang politiko. Say ni Kris sa caption, "It felt so good, I haven't interviewed anyone in about 4 years. This is the only interview I did because malapit na."